Ato ablihan ang atong balaan nga kasulatan Mateo 25 versikulo 23. Samtang ako kining basahon sa dayag, inyo kining pagasundan sa hilom mga igsoon ko. Ingon ang pulong sa atong buhi nga Dios. Og miingon kaniya ang iyang agalon, maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon, sa jutay kasaligan kadiay, sa daghan pagapialan ko ikaw. Dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Atong palakpakan ng atong buhi nga Dios. Ato ko nun basahon sa English. Butangin ko nag-English joy. Ingon ang English nga version. His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. Ang uban ingon diha sa laing nga version, little things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Magahisgot ko ning taknaa sa iyong nga kautuhon sa mga pulong sa Dios. From little to greater things. Atong iduko ang atong mga ulo and let us pray for the word of the Lord. Dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan. Amo kang gipasalamatan sa imong pagkamaayo Ginoo. Sa kahigayunan nga kami magkahiusa na usab dinhi nga dapit para himayaon ang imong gamahanan ug balaan nga pangalan. I-bless Ginoo ang tanang partisipante karon labi na sa mga pagpatalinghog sa imong mga pulong o Dios. Nasayod kami nga duna kay mensahe nga giandam para kami pagapunon o Dios. Puna ang among mga panudlanan bisan pa man Lord kung adunay mga buslot gikan niini Ginoo. Ako nagahangyo Ginoo nga ikaw maghalop niini o Dios, magahulip niini Ginoo aron dili masayang ang mga panalangin nga among pagasaluron karon Lord. Create in us a clean heart God and renew a right spirit within us. I-bless Ginoo bisan pa man ang imong ulipon, panalangini o Dios nga magapanglitok ako dili sa akong kaugalingon apan diha sa imong kabubuton. We give you all the glory in the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Let's clap our hands to the Lord once again. Hallelujah. Pwede ba nga itong daygon sa makausa nga itong buhi nga Dios? Praise the Lord. Hallelujah. Makahimo na mong tanan sa pagpanglingkod. Muhangyo ko sa inyo mga igsoon ko. Magbaton ta karon og united spirit for us to have a revival. Walay revival nga mahitabo kung kita mismo nagkabahin-bahin sa tumong og tinguha mga igsoon ko. Apan kung ni mga taknaa doon na tayo sa katumong og tinguha, ngaway lain pasalamatan og daygo ng Diyos, ngaway lain tinguhaon ang iyang matahom og matamis nga mga pulong, nasayod ko nga mulihok kayo ng Diyos sa atong taliwala karon. Amen. From little to greater things. Ang matagdag kong butang nagsugod gayud kini gikan sa jutay. Nga ng mga dagkong tao, wala man na ni buto sa kalibutan nga dako na ditso. Ang nanamingog amen, nagsugod yun na siya sa gamay nga binhi nga gitanom sa taguangkan sa iyang inahan. Midako ang proseso sa pagpanganak 9 ka bulan. Na ba diri 12? Ni ana mong dako. Hangtod nga nahimong matured na o pwede na ipanganak. Pag anak, gamay pagyud na siya. Hello. Ang tanamingog amen. Dili ingon dako dayon ritso. Human pagpanganak giatiman sa ginikanan. Gipadidi, gipainom og gatas,
Hangtod nga ni dako, ni anam dako, hangtod nga mi dako na gyud. Ang tanan mihog amen. Kay ang tanang dagkong butang nagsugod gayud kinigikan sa jutay. Ang usa ka dakong balay nagsugod gayud kini sa usa ka jutay lamang. Dili ka makakitag mansion nga diretso gibutang sa engineer nga mansion largo. Apan nagsugod ni Sister Renabel sa usa ka hollow block nga gianam-anam og pile sa Panday Mason. Ang tanan mingog amen. Adlaw-adlaw ginatrabaho hangtod miabot ang husto nga adlaw nga nahimo na kining fully furnished nga mansion. Ang tanan mingog amen. Ang usa ka dakong punuan sa kahoy nagsugod usab kini gikan sa jutayng liso lamang. Gitisok sa usa ka mag-uuma, misinati og ulan, init, bagyo, tinghulaw, miligid ang daghang mga adlaw, ang daghang katuigan, mianam-anam og tubo, ang jutayng kahoy, ang jutayng liso, pagligid sa mga katuigan, nahimo kining usa ka dakong punuan. Maingon man usab kini diha sa atong pagpangalagad o pagkinabuhi, ingon nga magtotoo sa Dios, nagsugod gayud kita sa jutay. Walay pagka-first nato nga convert ka ng bago natong convert, nahimo dayon tang dasig kaayo. Nahimo dayong dako ang atong pagtuo. Nagsugod gyud ta sa jutayng pagtuo. Ang tanan mingog amen. Moangkon tag sa dili kitang tanan misugod sa jutayng pagtuo lamang. Wala ka ni ditso sa pagka matinuuhon. Wala ta ni ditso sa pagka kanang isog diha sa pagpangalagad sa Dios. Miagi sab taog gitawag nga immature nga mga moments sa atong pagpangalagad nga nibati patag kahadlok. Ang tanan na ikahadlok mo, praise the Lord. Mateo chapter 14 verse 31. Ingon diha sa mga pulong sa atong buhi nga Dios atong basahon. Apan sa pagkakita niya sa hangin, siya nahadlok ug sa nakatidlom siya. Misinggit nga nag-ingon, Ginoo, luwasa ako. Verse 31. Diha gituyad ni Jesus ang iyang kamot ug iyang gikuptan siya ug miingon kaniya, "O, taong jutayng pagtuo, nganong nagduha-duha ka man." Ang tanan mingog amen. Si Pedro ang gisgutan ani nga bersikulo mga igsoon ko katong panahon nga naglakaw siya ibabaw sa tubig mga igsoon ko. Ingon ang verse 30, nakakita siya sa balod ug sa hangin nga hinay-hinay mihabak diha kaniya. Ug ingon ang Biblia, mipati siya kahadlok. Ingon nga nangalagad sa Dios, wala matadritso nga isog dayon ta diha sa pagtuo. Doon na po tayo stage sa atong kinabuhi nga sama kang Pedro, daghan pa ang kahadlok kaysa pagtuo. Ang tanan miyong amen. Ang tanan miyong praise the Lord. Amen. Naay mga pagsulay, naay mga problema, mubati dayong tagkahadlok, ato dayong lingihon, ato dayong tanawon, kaya baka na ko ni nga labangon, kaya baka na ko ni nga sulbaron, niagi taana. Jutayng pagtuo. Nakasinati taan ang tanan. Ang tanan may praise the Lord. Ang tanan may praise the Lord. Amen. Sama kang Pedro mga igsoon ko. Wala ta makaikyas ana. Wala ta makaipsot ana nga kahimtang sa atong kinabuhi. Or else, naatay kabalaka. Mas daghan ang atong kabalaka. Mateo kapitulo 6 versikulo 30 atong basahon.
Ingon diha, ug kun sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kaumahan, nga karon buhi pa apan ugma igasalibay na ngadto sa hudno, dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan, o mga taong jutayng pagsalig. Nagisgot yapon sa direk jutayng pagtuo. Kayo sahay mabalaka ta. Gamay, o ganang balik-balik naman lang niya akong sinina. Uy. Pero ang tinungod, dagoy daghan dito sininaan. Wana nagkarambula na dito mga sinina. Nausa ka maning ka ng, ngusay nasa ibabaw, maura may atong makuha. Gamay. May ka sa imong bana nga, Han, murag, balik-balik naman niya akong sinina. Mangukay siguro ta. Wala na ko giigo tong bag-ura ng ukay, ha? Bag-upis narabay mga ukay-ukay sa mainit. Kasi ingong mga, grabe sabi si pastor. Wala. Natimingan ragyod. Dili ni kamo. Di ba? Inguna naman tao sahay. Mabalaka na yung tanga. Ay, waga ni nabalaka ning uban nga mga bana nga gartir na lang naghawid sa ilang mga brief. Ha? Grabe sab ng garter, pastor. Oo, kanang makita ninyo nga garter sa gawas, garter na lang yun na. Walay, sumpay, ana. Ang tanan mingo gamen, kay kini nga kahigayon, nakita sa Diyos nga ang tao ang ilang kabalaka naa sa pisti, naa sa pagkaon, naa sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan, pero gisuginlan sila sa pulong sa Diyos. Wala gani pasagdi sa Ginoo ang mga balili sa kapatagan, ang mga langgam sa kalangitan, gipakaon gani sila sa Diyos, gibistihan gani sila sa Ginoo. Kita pa ba kaha nga labaw pata? Hello! Ang tanan mo yung praise the Lord. Muang kontag sa dili, miagi taan nga stage nga puno sa kabalaka nga atong kasing-kasing, puno sa kahadlok. O kining ikatulo, kining reklamo ginagmay, reklamo dinagko. Hello! Mark chapter 4 verse 38 to 41. Ningon ang pulong sa atong buhi nga Diyos. Apan siya dito sa uli nagkatulog nga nagunlan. Og siya gipukaw nila nga nagingon, magtutudlo. Wala ka ba lang magpakabana nga mga lumos kita? Ako ning gilevel nga. Ibalik sa ako no Joy. Da. Kining magtutudlo, ako ning gilevel. Samtang ako ning gibasa. It sounds like nagreklamo sila. It sounds like ang tinunan nagbagulbol. Hapit na ta mga lunod niya, ikaw, tulog-tulog ra ka diha. Di ba kung atong i-revise ning line sa mga tinunan sa Ginoo. Di ba? Kung sa man ka diha mo ra mag nabisi na ta diri katiman sa atong bisita, ikaw diha, ingkod-ingkod ra. Hapit na ta mga matay, diri kay grabe kadagkong mga balon niya, ikaw diha, hagok-hagok ra ka. Wa ba ka magpakabana, Lord? It seems like they are complaining nga si Jesus natulog ra, samtang sila nagkabuang na, sige naglimas, sige nagtimbang-timbang, dili sila mga tuwad, kay kung matuwad sila, malumos sila. Pero ingon ni Jesus Christ sa verse 39, pagmata ni Ginoong Hesus, gipahilom niya ang hangin, gipahunong niya ang dakong balod. O ang verse 40, siya miingon kanila, nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? Sa lain ni nga version, nganong nangalisang man kamo, o mga jutayng pagtuo.
Moangkon man tag sa dili pero miagi tani nga mga kahimtang sa atong pagpangalagad nga mahadlokon pa ka, mabalakon pa ka, reklamador pa ka mga igsoon ko. Pag naanagani, pag mudanga nagani ang quarter meeting, may nagkag-asigurado yun yung pledge na pudron. Wa pagani na human na pida nga kung pledge na po'y mo abutay nga pledge. Usay mahadlok na ka, mabalaka na ta. Nya mo sangpot na pud sa pagkareklamo, unta na dili mo unta na dili moabot sa third stage. Hello. Ang tanan mo, praise the Lord. Apan sama sa liso sa mustasa, nga bisan sa kadyutay niini, sa dihang matisok kini sa maayong yuta, mamahimo kining usa ka dakong punuan sa kahoy, diin ang mga langgam managsilong og managsalag niini, susama usab dihana ang atong pagtuo. Kaniadto puno sa kahadlok, kaniadto puno ta sa kabalaka, kaniadto puno ta sa pagreklamo, ang atong mga kasing-kasing jutay problema, jutay pagsulay, mahadlok ta, mabalaka ta, usahay mo sambot ngadto sa pagkareklamo. Apan salamat sa Dios sa dihang mihinay-hinay pagtubo ug pagdako ang atong pagtuo, napuno kini sa pagsalig, napuno kini sa pagtuo diha sa Ginoo. Maunang kung karon imong gibanabana nga naa pa ka sa due time pagtuo, ayaw pabilin sa due time pagtuo. Iampo sa Ginoo nga Lord, tuguting nga kining akong due time pagtuo, mutubo ni og modako ni Ginoo. John 14 verse 12, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I shall do, that I shall he do also, and greater works than this shall he do. Labi pagani kadagkong mga buhat ang iyang pagabuhaton. Nasayod bata nga mas dako pa tana ang atong mahimo, basta mutuo ug mosalig lang ta sa Ginoo. Hello! Ang tanan mo, praise the Lord. Ang tanan mo, praise the Lord. Maunang ayaw kawala og pagsalig sa Dios. Judayng panalangin. Aswerte na siguro ang tao nung nga pagkatao niya sa kalibutan. Na daghang panalangin. Gipakatao siya sa kwarto nga puno og kwarta. Kinsay gusto anak? Kita gipakatao ta sa kwarto nga nagkinahanglan og kwarta. Di man ka makakwarto sa hospital kung wa kay kwarta. Di ka makagawas kung dili masiro ang imong billing. Hello? Antanan mi gamin. Oo. Kugos-gugos kas imong anak. Napatay bayron noon. Pero hayahay itong mga tao nga pagkatao nila, pungasi ang kwarta sa ilang kwarto. Ang ato ani, ang atong kwarta sa kwarto, 4 ragyod. Okay ra, antisinda kung 4 milyones. Pero kung 4 pesos ra, hello, andanan mi amen. Jutayng panalangin. Kung kita magamatinod-anon gihapon sa Dios, bisan sa jutayng mga panalangin, siya usab magapiyal ug magahatag kanato sa mga panalangin dinako. Ingon ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa mga igsoon ko, tungod kay kasaligan ka sa jutay, magapialan usab ikaw sa daghang mga butang. Ang tanan mi, praise the Lord. Maunang dili
ta matempt mga igsoong ko nga mo compromise. Let us be faithful bisan diha sa mga jutayng panalangin. Pasalamati ihapon ang Dios bisan sa mga jutayng mga panalangin. Kay ang Dios nga nagpial kanato sa jutayng panalangin, mausab ang Dios nga mo pial kanato sa dagkong mga panalangin. Amen. Kung naay gamay nga blessing nga niabot, pasalamati ang Diyos. Amen. Usahay nga reaksyon nato. Maora ni. Dako ang atong bayronon sa kurinti. Ang atong bayronon sa tubig. Ang atong bayronon sa Shopee. Sa Lazada. Sa TikTok. Napay sa Shein. Ang lahi bagyod nang sa mga online seller sa Facebook. Naraba ko'y moabot nga address. Gikan sa apostolic. Poised. Pila na lang mabilin. Paspasi po dihang trabahoan. Basing kung mamasayro ay, basing nagtulog-tulog na po kasilaw sa manggahan. Mamasahiro, paswas. May muuban ko ni mo. Bi ako'y kolektor. Para pag magtulog-tulog, naipasahiro. Pero, bisan sa mga jutay nga mga panalangin, kabaloon ta sa gihapon ta mo pasalamat sa Diyos. Hallelujah. Anta namin, praise the Lord. Atong likayan nga mulitok tag mga pulo nga pagreklamo ug pagpagulbol kay bisan jutay lang kini gikan man gihapon kini sa Dios nga pwede mo piyal nato sa mga dagkong panalangin. Ang tanan mi amen. Jutayng buluhaton. Ang kinabuhi ni David, nasayutan sa iyang pagsugod, siya nahimong magbalantay sa karnero lamang. 1 Samuel 16 verse 11, and Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, og siya miingon, aduna pay nahabilin nga kinamanghuran. Ug ania karon siya magbalantay sa mga karnero. Kay sa Biblia, ang magbalantay sa karniro, mao kuno ni ang pinakagamay o labing yanong nga trabahoon diha sa usa ka pamilya. Di ba, pamilya man na, murag makarelita ni. Ang kinamaguwangan, mao na siya busing-busing. Ambot lamang sa inyo. Wala ko giingon nga tanan ha. Kung lahi ni sa inyo, way problema. Ayaw mo kalain kung lahi ni nga sistema sa inyo. Pero kasagaran mao ni, mingon ng Papa, Junior! Butang talag Junior ang kamaguwangan. Dong! Paglungag! Mayroon po itong kamaguwangan sa ikaduha. Paglungag. Ikaw gisugo. Maguwang ko. Mayroon po itong ikaduha sa ikatulo. Paglungag. No, ikaw magiging ni Kuya. Ako'y maguwang nimo. Hangtod atos kinamanghuran. Mingon tong ikatulo. Pagdungag. Dili mag... Uli lamang to si Mama magpapa. Isumbong ta mo. Nakahiga ng kinamanghuran. Paborito man daw nas ginikanan. Sumbong ta mo. Ako rin yung daw-daw. Kamoy gisugo dire. Amo nang mingon siguro to si Isay nga, Eliab, itugway ang karniro. Mingon si Eliab kag Abinadab, tugway dito. Ikaw may gisugo na, dako kuglawa, so sumpagon ta karon. Hangtod niabot kang David, si David na lang dito guyod. Ipasa po ni Eliab kang Abinadab sa sunod niya. Hangtod niabot kang David, mo tong ang pinakaubos o pinakayano daw nga trabaho, ang magbalantay og karniro. Si David dito, tugway-tugway siya dito, in tahon. Ang iyang mga igsoon, duwa-duwa rag basketball. Sulong sa Picas Barrio. Kung duwa-duwa rag basketball, pupalagkad. Ginamanghuran na ka. Tugway dito karniro. Ginagan, sumbong naman Papa Isay.
Di ba? Nakasinati mo, ana. Okay ra kung babae ang kinamanghuran, kaya maluoy man na sila magdaog-daog. Samot only girl. Ako katong sunod. Tanami ko gamin. Ang iyang mga igsoon, kung imong tanahon ang background sa family ni GC, ang iyang mga igsoon, tanan na himong sundalo. Gawas kang David. Si David nga kinamanghuran, maoy magbalantay sa karniro. Apan bisan paluyo ni anang tanan, wala giisip ni David nga ubos lamang o labing jutay lamang ang iyang buluhaton. Nagtrabaho siya uban ang kalipay ug bagkam matinud-anon. Matinud-anon siyang nagabantay sa mga karniro sa iyang amahan nga kinidili matukob sa mga mapintas nga mananap diha sa kamingawan. Kay kung nagpinakloy patos David og bantay, pag-abot sa leon, Ngiyas David, dagan ko na leon, bahala na mga karnirohan, dili, bitaw ako, igipabantay diri, dapat to si Kuya Eliab to diri, pero di bahala. Iyan to, pasagdan nga makaon tong mga karniro. Pero, unsa iyang gihimo, gipamatay niya ang mga mabangis nga mananap. Uban sa iyang tibuok nga kusog nga naman, David was so dedicated sa iyang trabahoon, bisag magbalantay ra siya karnero. Tanan mingo gamin. Apan gikan sa pagkamagbalantay, nahimo siyang usa ka banggiitan nga hari sa Israel. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Nakita ninyo ang proseso, mga igsoon ko, from the very least, gikan sa pinaka-jutay nga buluhaton, giisip nga jutay nga buluhaton, sulod sa ilang panimalay, kinsay nagdahom, nga siya ang himuon, nga sunod nga hari sa Israel. Pagsulod ni Samuel sa balay ni Isay, ingon si Samuel na ako dire, kay nagsugo ang Diyos nga gikan ni ining panimalaya, magpili siya sunod nga hari sa Israel. Ingon si Jesus, ha? Pulihan na si Saul. Kaya asa man si Saul? Patay na, sa buhi pa man. Pero misupak siya sa kabubuton sa Ginoo. Mo nang karon, magpili ang Diyos ug sunod nga hari. Kabalo ba mo? Nga wa gyud misagi sa hunahuna ni Isay. Kabalugod siya kin sa iyang mga anak. Basi na din hiha wala kailag na iwala ninyo na ilhan nga inyong anak. Kabalo ka ba samahan ka? Kabalo ka kin sa imong anak gikan sa kamugawangan hangtod sa kinamanghuran. Siguro nagdula ang una-huna ni Isay. Kinsa kaha? Tawag na niya yung mga anak, ipalin niya dito. Si Eliab! Tanaw ni Samuel. Ato ko nang basahon, Joy. Sige, sa unahan. Sige, unahan pa, 11. Unya, si Sama ba, balik ko nung balik. 11, 10. 8, 7. So 7 ta. Daya. Ay, sa 6 na lang. Basi abutan ni Guan. Huwag nahitabo sa diha ngaming abot. Nang hiabot na. Nga siya mitutok kang Eliab. Tutok si Samuel kang Eliab. Kunyari, kulbal ikaw si Eliab. Tutok si Samuel. Kini kay nindot mo pahiyom. Dark, tall, and na. Anak si Samuel.
sapagkat tinuod ang dinihog ni Jehova anaa sa atubangan niya. Hana Samuel, kini na siguro. Kay busok og lawas, taas, og ilong, og kanat, og nahitabo sa diya nga sila naghiabot na. Amo, verse 7, ang tubag, mitubag ang Diyos ug miingon ang Ginoo kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang nahung kung sa gitas-on sa iyang barog tungod kay ako nagsalikway niya. Salikway kakol. Kunyari si Eliab ka, dili ni mao. Kay si Jehova nagtan-aw dili sa panagway o sa gawas lamang. Hingon ang Biblia, for God look in the heart. Naa si Isay atong higayon, naminaw si Isay, ay dili si Eliab. Siguro si Abinadab. Abinadab. Verse 8. Unya si Isay mitawag kang Abinadab o gipaagi niya sa tubangan ni Samuel. Moranig ka ng search for Mr. Maniayaw. Agi si Abinadab dito. Judges kay si Samuel. Ang barog, check, taas. Ang kapution, dili kayo puti, dili pud kayo itom, lagom-lagom ragamay. Pwede. Ingon si Samuel, og siya miingon. Og ipaagi siya sa tubangan ni Samuel, og siya miingon, wala si Jehova magpili nini kay sa ikatumoy na ay dito'y last nga qualification. Umuragwa may ito'y ligo. Nani mahaw mang anghit. Wala ni sa Biblia ha. Hala na gipili. Verse 9. Unya si Isay naghimo nga moagi si Sama. Ikaw tulo nga contestant. Sa Mr. Maniayaw. Si Sama. Ug miingon si Aguilargo na. Wala gihapon si Jehova nagpili ni ini. Verse 10. Og si Isay naghimo nga moagi ang 7 sa iyang mga anak kalalaki sa tubangan ni Samuel. And the other 7, wala gihapon. Tanawa si Isay, wala gyud sa kahinomdom. Wala gyud siya maingon nga naa pa ko isa tuwa dito nagbantay karniro. Nganuman kay wala siya maghuna-huna nga katumbata qualified pilion sa Dios nga mosunod nga hari sa Israel. Maybe ang huna-huna sa tao sa atoa, we are disqualified to the position nga gitanaw sa tao. Pero tuginlan ko kamo, dili ang tao may mo qualify o mo disqualify ka na to. It is God who qualifies the call. Ang usa ka daw dito ka bata, na dito nagsigig kugos-kugos sa iyang karniro. Nagsigig awit-awit og tugtog-tugtog sa iyang harp. Samtang nagbantay siya sa iyang karniro, wag yun siya magdahom. Sister Rodami, that someday naa siya sa pasungan, naa siya sa lunhaw, nga simsibanan sa mga karniro nga iyang gibantayan. Wag yun siya mangandoy o maghuna-huna, nga usa ka adlaw ni ana, palasyo na ang iyang pagalaktan. Wala. It is only God who knows everything. Ang tanan, may all praise the Lord. Apan ang tanan, adunay proseso. Gikan sa iyang pagkamagbalantay, hangtod nahimo siyang banggiitan nga hari sa Israel. Ang tanan dunay proseso. Gikan sa jutay buluhaton, hangtod na sa dagko nga mga buluhaton. Everything has the process in the midst of that situation. Ang tanan dunay proseso. Una, nasuko iyang mga igsuon. Kabalo ba mo? Sa verse chapter 17, sunod aning kapitulo, mautong panahon nga si Goliath nakighagit. Kung basaw na to na sa unahan,
Nanindog sila, ingon si Samuel, dili tamang lingkod, hatod di mo abot tong bataa. Pag abot sa bata, ingon ang Ginoo, dihugi siya, kay siya ang akong gipili. Ingon nga hari. Kabalo ba mo kung pila ka mga tao ang nadismaya adtong higayuna? Ayaw ko nga si Eliab wala nang andoy nga mahimong hari. Si Abinadab, si Sama, mahimo na kog kang hari. Wow! Mapili si Samuel diri paog mahimong kaduhang sunod nga hari. Wow! Ako tana. Kay paghari ka, mahimo nimo ang tanan. Nya. Dakan pa kag babae. Inayon na nato kay basig na makadungog. Kani adto. Nasa imo ang gahom. Anda na mi praise the Lord. Mo nang ang kasuko katong pag abot na dito atong i-short ang atong story. Katong nisaka na si David kay nagdalag pagkaon para sa iyang mga igsuon. Pag abot niya dito nakitaan siya, di ba? Ingon niya mga igsuon, nganong naman ka dire? Ang kasuko adto nagsugod katong panahong wa sila pilia kay si David ang gipili. Ang tanan mi praise the Lord. Nasuko na sila. So naay process ngayon ana mga igsoon ko nga kaugalingon niyang igsoon iyang gikasilagan siya. Ikaduha nga proseso na ang higante nga si Goliath kinahanglan niyang buntugon, kinahanglan niyang patyon. Ug ang pinakalas nga process ang incumbent nga hari nga si Saul nga gustong mupatay niya. Ang tanan mingong amen. But along the process, David experienced ups and downs, but David remained faithful. Hello. Pwede nga sa pagkakaron, silhig, daspan, martilyo, gabas o gunapa ang atong ginakuptan. Apan sama kang David nga nahimong matinudanon diha sa jutayng buluhaton. Apan gipromote siya sa Dios pagligid sa panahon. Maingon man usab kanato, bisan kung ang spotlight wala diha nakatutok kanato, bisan kung pang small room lang ang atong mga buluhaton, apan ako nagadasig sa matagusa, papilin ta sa pagkamatinudanon, papilin ta sa atong buluhaton nga matinudanon, uban sa kasing-kasing sa pagbuhat ni ini nga butang. For in God's perfect time, kung kasaligan ta sa jutayng buluhaton, I know, pialan ta sa Diyos sa mga dagkong buluhaton. Let's clap our hands to the Lord. Kaya kung imong i-realize, kung imong pamalandungan pag-ayo, people nowadays, nag-crave sila sa mga big stage. Pagkanindot unta nag-ako ang naadiha. Spotlight. Di ba? Nindot kong nakatutok sa imo ang spotlight, ikaw ang ginalantaw sa kadaghanan. Ang tanan niyong praise the Lord. Pero dili shortcut, walay shortcut anha nga butang mga igsoon ko. Hallelujah. Kung naay jutay nga buluhaton nga gipiyal sa Dios sa imo karon, tigsilhig lang ka sa simbahan, tighinlo lang ka, tigmap lang ka, dasigon ko kamo, let's be faithful ni anang jutay nga buluhaton, kay ang Dios nga nagpiyal kanimo ni ana, mausab ang Dios nga maghatag, nga mag-promote, nga mag-elevate kanato ngadto sa big stage. Kumayon nga tag big stage. Ang atong General Superintendent, he is always in the big stage, mga dagko nga mga buluhaton. Pero kabalo ba mo, nga before siya naabot di ana nga big stage, he is faithful serving in the small room. Faithful siya nga nangalagad. Faithful siya nga nagbuhat sa buluhaton sa small room.
Sung leader ka karon cottage prayer, Brad. Dili man ni pang cottage prayer ning akong talent. Pang youth camp man eh. Hello. Ang tanan, may praise the Lord. Special song ka karong midweek. Dili man eh, pang midweek ang ako. Pang general conference man eh. No, let us be faithful in every small beginning. Bisan na pa sa jutay ang atong buluhaton. Ayaw pagtanaw kung doon na ba yung mga tao nga ni-appreciate. I don't want the spotlight. I want God. Himaya sa Diyos ang akong gipangita. Dili ang akong kahimayan. Wala akong nagbuhatan para akong ilipate ang akong kaugalingon. But I am doing this for the glory of the Lord. Manindog tang tananing taknaa karon sa kautuhan. Just be faithful in little things. Imama na church. I don't know, badlungon ko sa Ginoo kung ako ran ning gisulti nga pagpanghambog lang. Pero this is what I feel. Mao ni akong gibati nga Lord. Akong ideklara sa imong katawan that someday doon ay gikan sa UP City Mamana nga mutungtong sa big stage. Pero dili nato ni mahimo. Dili nato ni mabuhat if we are just faithful sa mga big stage lang. Mag-start yun ni siya in our faithfulness sa small room. Bisan walay tao nga nagtanaw, bisan walay tao nga nag-appreciate, bisan duha kung tulo lang ang delikado, bisan duha kung tulo lang ang tao nga imong giserban, but still you're doing the best para i-serve, para buhaton ang ministry nga nahaka. Kayang Diyos nga matinudanon siya, kayang Diyos matinudanon siya o dili magbakat sa iyang mga pulong. Dili unta tamatem nga magbinuang sa mga panahon nga naapata sa jutay mga panalangin. Dili unta tamatem nga magbinuang sa mga panahon nga naapata sa jutay mga butang. Dili unta na ta magbinuang sa panahon nga naata sa jutay buluhaton. Dili kita ang muhimo og platform para itaas ang atong kaugalingon. Dili ta ang muhimo og platform para elevate ang atong kaugalingon. Promotion is always comes from the Lord. God is always faithful. Matinudanon siya nga Diyos. Nakita niya ang atong pagkamatinudanon sa jutay nga mga butang. Maybe karon ginagmay pa ang imong puhunan, ginagmay pa ang imong maangkon, ginagmay pa ang tubo sa imong negosyo. But continue to be faithful. Magunsa man ang dinagko ginansya, pero pinaagi sa binuang, pinaagi sa mga butang nga dili uyon sa kabubuton sa Diyos. Let us be faithful in every little things. For from little things, God will promote us to greater things. He is faithful. Tapat ang Diyos kailan pa man. Dili siya maghatik, dili siya magbakag. That's the reason why akong gi-encourage ang matagusan nga nahaning takna karon sa kautuhon. Let us be faithful in little things. Bisan sa jutay nga mga panalangin magmatinudanon ta.
Kay diha sugdon sa Dios kung angayan batang panalanginan sa mga dinagko nga panalangin. Bisan sa mga jutay nga buluhaton, magbatinodanon ta. Kay dihalan taon sa Dios kung angayan bakang ibutang sa Ginoo sa mga dagkong buluhaton.